Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Balls nga pala, and for this episode, no, para sa ika-15 episode natin, almost near the end of the year, bare months na and a month before my birthday. No, gusto ko gawing special itong episode na to, no? Kasi yung pilot episode natin, feeling ko I can do a better intro than that. Feeling ko may mas malalim pa na origin story na kailangan ko ikwento sa inyo kung paano nagsimula tong Hyper Geek. No, kung paano ko to nabuo, and at the same time, ano ba yung magiging future ng show? At ano ba yung pinaka-objective ng show na to, no? Kasi for the longest time, baka nakita nyo ako sa mga ibang video na na-upload ko sa TikTok siguro, or sa YouTube, or sa Facebook. Pero yung origin story ko, hindi ko madalas nababanggit. No? Para sa mga hindi nakakaalam, before content creation, I was heavily inspired by Kong TV. No? Alam nyo mga tol, nung nakakapanood ako kay Kong before, no, 2018 to 2019 era, ang galing lang niya kasi, alam mo yon, meron siyang sariling market. No? Yung sariling market na pwede ka palang magtagalog, pwede ka palang magmura, at the same time entertaining ka pa din. Yun yung isang bagay na hindi pinapakita sa atin ng telebisyon at ng radyo. Diba? Kung saan tayo madalas nakikinig. At kahit din naman sa internet. No? Parang never have I imagined na yung YouTube or pagiging vlogger ay magiging isang career. No? Pwedeng pagkakitaan, pwedeng magkaroon ng income. No? That time, ang tingin ko kay Kong TV, uy, gawin ko kaya to. Parang ang sarap lang magpatawa online, no? Gumana yung creativity mo. At the same time, magpatawa ka lang, no? Maging unique ka lang. Be yourself. Mas umapaw pa yon para sa akin dahil mas nagliyab pa, rather, yung pagkagusto kong maging vlogger noon that time nung nakipag-kasundo na siya kay Boss Strike sa Tier 1 Entertainment. Ito na yung panahon ng Chongdo. Kung fan kayo ni Kong TV, I think alam nyo tong sinasabi ko. Dito na nag-transition si Kong TV na magmula sa comedy lang, sa usapang Dota, sa mga usapang 10 utos. Dito na siya biglang nagla-livestream ng mga games. No, dito na siya biglang naging vocal na gamer din pala siya. No, gusto niya rin palang maglaro. And eventually, ito na yung part na nakikita ko na kumikita na sila Kong. No, kumikita na sila Boss Strike. Na-introduce sa akin yung objective ng Tier 1 Entertainment na gusto nilang palakasin yung gaming industry sa Pilipinas. No? And from 2019 up until 2023, napakarami nang nagbago doon. No? Napakarami nang nagbago. Ngayon, yung vlog ko, pinakaunang vlog ko was actually about Tier 1 agad. No? Nung nag-apply ako sa Tier 1, yung pangalawang vlog ko, usapang Marvel agad yun mga tol, kung huhukayin nyo sa YouTube. And so on and so forth. After nung 2019, the pandemic happened. No, medyo natenga din ako kasi isa ako sa mga nabiktima ng pandemya. Pero nung bandang katapusan ng 2020, papuntang early 2021, dito ako nakabuo ng sarili kong PC. Unti-unti kahit papano nakapagbuo ng sariling computer, nag-aral kung paano mag-livestream. No, ito na yung parang sabik na sabik akong gawin kasi palagay ko dito ko masho-showcase yung knowledge ko sa video games. Dito ko mapapakita na gawin natin, no? Mag-live tayo ng mga video game, ng mga PlayStation game kasi ito talaga yung mga hilig ko eh. No? Hindi ako mas madalas sa mobile game, mas madalas ako sa PS3, sa PS4 kasi nandito yung mga story-driven games. No? Ito yung gusto kong maging mainline na talagang ila-live ko kapag naging live streamer ako. No? Kasabay na rin dito na nabuksan yung isipan ko sa podcast. Nakilala ko si The Game Silog Show, no? Tambalang Justin at Del pa yun before na nakikinig ako sa kanila kasi tangina ang ganda lang. Kasi gaya ng nakita ko kay Kong TV, itong dalawang to, kanto rin mag-usap. No? And at the same time about video games. No? So para sa akin, it was all the high for me na pwede pala yung mga ganitong bagay. Wala pa akong idea sa kung ilan yung nakikinig or ilan yung algorithm. Ang alam ko lang, ako mismo yung nakikinig at nag-e-enjoy ako. No? At kahit papano, gusto ko siyang matranscend sa mga live ko. Gusto ko siyang matranscend sa mga vlog na ginagawa ko. No? Kasi patuloy pa rin yung pagbablog ko nito. No?
Fast forward tayo dito sa pinaka-importanting highlight ng pagiging content creator ko, yung napasama ako sa live audition sa The Gaming House, yung live show, yun yung reality show ng Tier 1 Entertainment. Yun yung naging susi ko para mas mapalapit lalo sa agency na gustong-gusto kong pasubukan kasi nandun yung idol ko, nandun si Boss A, andun si Kong TV, andun si Boss Strike, di ba? Hindi ako nakapasok ng The Gaming House mismo, pero isa ako sa mga na-ofera na ng kontrata, no? So, I will not bore you to that part, pero yun yung maikling storya, no, kung bakit ako naging talent ng Amplify under Tier 1. Ngayon, fast forward tayo dito sa pagko-content outside The Gaming House. Dito ako mas na-expose sa ibang mga podcast creators din, mga podcast hosts, no? Napunta ako sa iba-ibang mga podcast platform as a guest, at dito ako mas lalong napakwento pa lalo, no? Mas naigi na rin yung tambay ko sa The Game Silog Show. And through that time, during 2021 to 2022, nabuo ko yung konsepto ng Buhay Toy Collector Series. Ito yung vlog ng unboxing ng mga laruan na may kasamang kwentuhan, no? Dito na rin unti-unting nauso yung TikTok. Dito na unti-unting nakita kong bumaba yung attention span ng mga tao. Bakit? Hindi na ganun kauso yung mga long format contents, no? Isa lang ang nakakita ko talagang nakakagawa nun sa Pilipinas, kundi si Kong TV lang, no? Wala na iba. Halos lahat ang dami nag-transition sa TikTok, sa short clips, sa Reels, kahit ako, no? Yung 3-second hook punch na yan, yung continuous na laban sa algorithm na yan, yung mga content creator jargons na yan, no, that I will not bore you with. Pero yung kwento na yon, sa lahat ng mga nabanggit ko, mga tol, yung live stream, yung vlog, yung Buhay Toy Collector Series, at yung ibang mga short clips na napakarami kong ginawa na skit, voice over, etc. Halos lahat ng yon hindi ganon nag-fly away. Oo, nagkaroon ng traction, pero hindi ko siya ma-consider na success, no? Success when it comes to numbers, when it comes to popularity. I think hindi ko yun na-achieve, no? Pero thankful pa rin ako kasi may mga tao pa rin ako nakilala while doing these things. Doing Resident Evil live stream, doing Elden Ring live stream. Ang dami ko nakilala dyan. Yung time na yon ng pagko-content ko, alam nyo mga tol, gustong-gusto ko talagang ilaban na merong market yung Pilipinas sa story-driven games, merong market yung PlayStation games, yung RPG games sa live stream. Pero hindi siya nag-materialize. No, hindi siya nag-materialize on my end. Hindi ko alam kung ano yung naging kulang, and at the same time, kahit yung mga Buhay Toy Collector Series din, hindi ko na-maintain. Bakit? Kahit na maganda siyang gawin, fulfilling siyang gawin rather, hirap ako sa edit. Doon ako tumatagal. Alam ko may part na baka sabihin nyo, Kuya Balls, ba't di ka nag-hire ng editor? Para sa akin kasi mga tol, hindi sustainable no? And hindi ko pa rin kaya, no? I'll be honest, hindi ko pa rin kaya. Huge shoutout na rin kay Direk Owami kasi kahit na hindi ko to nabanggit sa mga Buhay Toy Collector Series vlogs natin, isa siya sa naging parte na tumulong sa akin na mag-edit ng mga yon. So maraming salamat sa iyo, Direk, no? Looking back, mga tol, alam nyo, sa tagal ng pagko-content ko, almost 4 years na rin na ginagawa ko to, mga tol. Naging iba-iba man yung mga naging atake ko sa mga content na yon. Naging iba-iba man yung mga estilo ko. Kung paano ko ikwento sa inyo yung mga vlogs na yon. Alam nyo kung ano yung nag-iisang constant sa lahat ng mga naging content na nilabas ko? Yung storya. No? Yung kwento. Madali kasi ako makalimot, mga tol. Madali ako makalimot, and yun din yung rason kung bakit kahit hindi pa ako content creator, mahilig ako mag-video. Mahilig akong kumuha ng mga litrato. Tangina, lagi na nga akong lagi akong inaasar ng mga kaklase ko sa high school at college na, "Uy, boss, picture ka ng picture. Ang dami mo ng picture." Ganun talaga, mga tol Kasi feeling ko I'm keeping memories. I'm keeping this archive sa buhay ko na gusto ko maalala tong mga inuman namin. Gusto ko maalala tong mga overnight namin sa computer shop.
yung mga murahan namin, mga trash talk namin sa computer shop. No? Ganon ako kasentimental na tao, and at the same time, kasama na rin yun sa video games dahil kahit na nababanggit ko na yung mga tropa ko naglalaro din ng PC games, kalaro ko sa Dota, kalaro ko sa ibang mga bagay, sa Diablo, iisa o dadalawang tao lang yung nakakausap ko about Resident Evil. Iisa o dadalawang tao lang yung nakakausap ko about God of War. Hindi ako nakakapag all out sa kanila versus sa nagagawa ko dito sa podcast kasi medyo weird. No, medyo weird kapag puro ganun yung usapan namin, no? At madalas na-taken out of context. Kahit pa rin nung mga bandang college ako, mga high school ako, merong may stigma sa gamers di ba? Mababranded ka as weird, mababranded ka as tangina nerdo, di ba? Bakit puro games yung lumalabas sa bibig mo? Hindi siya cool nung time na yon, no? So, yung mga kwento ko about these games, nasa akin lang. No, nasa akin lang at nasa kapatid ko. Para kaming mga mythical creature na wala kaming mapagkwentuhan about Final Fantasy. About Final Fantasy 8, Final Fantasy 10. Yung mga ganyang bagay, mga tol. Yung crisis core na yan. Ako lang, nasa sarili ko lang. No? And as much as I would love to create episodes for these games, no, magawan ko ng episode yung Batman Arkhamverse, magawan ko ng episode yung Uncharted series, yung Legend of Ligaya, yung Final Fantasy 8. I can barely remember yung mga maliliit na detalye, no? Ang laking kaibahan nun kumpara sa kakalaro mo lang nung game na talagang fresh na fresh pa sa'yo yung mga nangyayari. So habang sariwa pa sa utak ko, gawa na natin ang episode, no? Gawin na natin, i-record ko na. Gaya ng ginawa ko dun sa John Wick Chapter 4, hoping that someone or at least one person will find it interesting. Diba? And that's where I got the idea about Hypergeek. No? Dito ko nabuo yung konsepto ng Hypergeek. Na kung wala mang mag-guess sa akin, walang humatak sa akin para pag-usapan tong gusto kong pag-usapan na to na topic, meron akong sariling platform. Meron akong sariling bahay nung ingay ko kung saan pwede kong sabihin tong mga bagay-bagay na to. Alam niyo mga tol, sa 4 na taon ng pagko-content ko, never kong na-realize na dito ako sa pagpa-podcast mapapadpad. Itong paggawa ng 14 episodes ng Hypergeek ay sobrang ma-enjoy ko. For the longest time and so far, dito ko nabubuhos lahat. Lahat ng mga gusto kong sabihin sa mga bagay-bagay na gusto kong pag-usapan. Pwede pala to, no? Pwede palang pag-usapan yung mga bagay na kahit ang tagal nang na-release, pwede pa rin nating gawing topic, no? Pwede pala nating gawa ng episode yung Red Dead Redemption 2, kahit hindi na siya uso ngayon, kahit hindi siya nakabase sa algorithm ng mga social media platform, pwede natin pag-usapan. Diba? Posible pala yun at gusto ko na rin kumawala dun mga tol. Ito siguro nag-high pitch na ako pero sobrang na-hyper kasi ako at gusto ko tong ikwento talaga sa inyo. Last year may napanood akong isang Disney movie na ang title ay Soul at hindi ko ina-expect na sobrang babaguhin ito yung paningin ko sa buhay. It was a simple story about a man chasing his dream. No, na gusto niyang tumugtog kasama yung idol niya na singer sa isang string quartet. At araw-araw, no, pinipili niyang tumugtog para makapag-practice palalo, tumugtog sa mga maliliit na bar at restaurant para by the time na mamimit niya yung idol niya, ready na siya. No, magaling na siya. Alam niyo mga tol, at the end of the movie, na-achieve niya na makasama dun sa banda na pinapangarap niya, dun sa singer na pinapangarap niya. At the end of that gig, tinanong ni Joe Gardner, what's next? Ano nang kasunod? Alam niyo sabi ng singer? We're going to do this again tomorrow night. We're going to do this again every night. Si Joe Gardner, parang nagulat siya. Kasi, yun na yung pangarap niya, no? Na makasamang tumugtog yung idol niya. Pero, nung nandun na siya, na-realize niya na parang may kulang. Sabi niya dun sa movie, I thought I will feel different because I already fulfilled my dreams. I already made my dreams come true. And that's where the realization hits our character. No? Na yung araw-araw na pagtugtog niya at pag-practice niya
ng passion niya para mas mag-improve pa was already the dream. It was already the dream. It's not about the destination. It's about the journey. Na yung hinahanap natin minsan, end goal lang pala yun, bonus lang pala yun, hindi natin nakikita madalas na yung mismong ginagawa natin is already the dream. Bakit? Alam nyo, bilang content creator, madalas hinahanap ng mga content creator yung ma-sponsoran sila, yung mga perks kapag nagiging sikat ka na as a content creator. Pero ano ba yung end game nun? Ano bang end goal? Bakit gusto nating mayaya sa isang movie premiere? Kasi for the longest time, yun yung mga nakikita kong goals ko as a content creator, as a geek myself. No, yung mga ganong klaseng perks. But at the end of the day, ano ba yung goal nun? Di ba makapaglaro? Hindi ba makapanood lang din? And you know what I realize? I'm already at that part of my dream. Na nasusustentuhan ko yung sarili ko na makapaglaro ng gusto kong laro. Na nasusustentuhan ko yung sarili ko na makapanood ng mga movie na gusto ko. Na for the longest time, hindi ko na-appreciate na I was already doing those things na kahit hindi sponsored. Kasi yun naman yung end goal at the end of the day. Na makapaglaro, makapanood, and eventually, magawa ng episode. Magawa ng content, mapag-usapan. Diba ang sarap sa puso nun kapag nakakapanood tayo ng isang magandang movie? Ang sarap sa pakiramdam pag nakakapaglaro tayo ng isang magandang game? Labas pa sa kagustuhang kumita dito sa ginagawa natin. Alam ko, ang laking bagay nun, ang gandang bagay nun kapag kumikita ka na dun sa passion mo. Pero minsan hindi natin nare-realize na dahil may day job tayo, nasusustentuhan natin yung passion natin. At isang napalaking bagay yon na hindi natin nakikita araw-araw. Nandito ako sa punto na kung saan na-appreciate ko na hindi ko full-time yung passion ko. Na hindi ko full-time tong pagko-content ko. In a way, hindi ako masyadong nababurnout. Hindi ako nauubos kung ano yung pwede ko ikwento sa inyo. Kasi kahit papano, meron akong kinikita on my own na nabibili ko ng pangsustento. Hindi ba yung palang achievement na? Para ba kumita? O para mailabas mo lang yung gusto mong sabihin bilang outlet? At this point in my time as a content creator, mga tol, nasubukan ko ng maupo sa harapan at nasubukan ko na rin maupo sa likuran. Sa harapan na kung saan nakatuto ka lang sa goals mo, nakatuto ka lang sa numbers, makakuha ng followers, makakuha ng mga views at sponsorship. At the same time, naranasan ko na rin umupo sa likuran. No? Sa likuran na kung saan nakikita mo yung galaw ng bawat tao, yung galaw ng ibang content creator na yung iba hindi na parehas ng content na ginagawa nila from before. May mga content creator na hindi na nagtuloy, nagkaroon na ng ibang priority, umalis na dun sa laro. Behind the success of each and every content creator, may mga story ang nabubuo. Sa dami ng clickbait, sa dami ng collab, sa dami ng views, at the end of the day, what will make people stay? No, ano yung magpapastay sa'yo sa tao? Kahit sabihin pa nating makakollab ka ni Kong TV, after that, ano yung mapapakita mo sa mga tao? What will make them stay? And for me, wala akong ibang sagot dito kung hindi Hypergeek. Kasi itong Hypergeek, honestly, gusto kong gawing outlet tong Hypergeek. No? Ano bang special dito sa Hypergeek? Honestly guys, wala akong masabi. Wala akong masabi kung anong special dito. I'm just a guy telling my side of the story. Telling my versions of the story. Yun lang. Yun lang, no? Labas na to sa kung ano yung gusto sa akin ng algorithm. Labas na to sa gustong ipakita sa akin kung ano yung uso ngayon, kung ano yung hype ngayon. Ito pare, ito yung gusto ko ibigay sa inyo. Ang dami kong sinubukang content na may mga part na cringe ng panoorin. May mga part na ayoko ng panoorin kasi parang palagay ko ginawa ko lang yun dahil trending. Diba? Magiging honest ako sa inyo guys. May mga ganong klase talaga akong content at palagay ko, no, dito sa Hypergeek, kahit balikan ko yung mga episode na to, hindi ako magki-cringe. Hindi ako magki-cringe kasi totoo na. Yung mga sinasabi ko, authentic na. Yung mga binabanggit ko dito. Bilang consumer din ng mga content, I think yun yung madalas kong hinahanap. Hindi ko alam kung yun din yung hinahanap nyo mga tol, no? Yung authenticity ng content creator, yung pagiging totoo,
sa mga sinasabi niya. Na kahit wala siya dun sa uso, wala siya sa pinag-uusapang social issues, alam mong nandun yung puso niya sa kung ano yung ginagawa niyang content. At yun yung putang inang gusto kong ibigay sa inyo. No? Pag-usapan natin yung The Flash, kahit last June pa natin siya napanood. Feeling ko, kahit yung topic ko or yung episode natin about John Wick Chapter 4 or kahit yung Guardians of the Galaxy Volume 3, kahit pakinggan ko yan after 3 years or 5 years ago, palagay ko hindi ako mag-cringe. Bakit? Kasi yun yung totoong naramdaman ko habang ginagawa ko yung episode na yan. Kasi yan yung tunay na hype ko, na naiyak ako, na sumabog yung puso ko habang nilalaro at pinanood ko yung specific episode na yan. Gusto ko na tong maging forever na ginagawa ko sa buhay, mga tol. Kasi kung unsapang continuity, guys, hanggat geek ako, as long as I'm being myself, hindi ako mauubusan ng content. No, hindi ako mauubusan ng kwento sa inyo. Hanggat merong anime akong pinapanood, hanggat merong movie, hanggat may video game akong tinatapos, meron akong kwento sa inyo. Meron tayong mapag-uusapan. Meron akong mahahatak sa inyo na nakapaglaro o nakapanood din ng mga nabanggit ko. At para sa akin, that's an episode worth making. Pasensya na kayo guys ha. Ang dami kasing nagsabi sa akin before na Kuya Balls, ito lang yung gawin mo. Mag-focus ka dito. Kung gusto mo ng laruan, laruan ka lang muna. Kung gusto mo Marvel ka lang muna. Kaya lang, hindi ako ganun mga tol eh. Hindi ako nakakahon sa isang prangkisa lang. Talagang minsan nasa Marvel ako, maya-maya nasa DC na ako. Maya-maya nasa High School Musical na ako. Ganun akong klaseng tao, ang dami ko rin talagang kinokonsume. At dahil ganun akong klaseng tao, hindi ko maiwasan na yung hype ko at yung content ko nalilihis din talaga ng landas. No, kaya pasensya na kung meron kayong mga episode na hindi kayo makaka-relate, lalo na yung ganyan na nag-Marvel ako sa episode 10, tapos yung kasunod na episode Resident Evil 4, tapos kasunod The Flash. Ang lalayo, di ba? And for me, okay lang. Kung hindi yan yung episode na para sa'yo, okay lang pare. Marami pa dyan. Marami pa akong gagawin na episode para sa inyo. At kung ano yung mag-resonate sa inyo, yun yung pakinggan nyo. No, yun yung pindutin nyo. Okay lang mag-skip kayo ng episode. Walang problema yun sa akin kasi nagpapakatotoo lang ako sa inyo this time. No? Labas sa putang inang algorithm ng social media, labas sa mga social issues, labas sa trending. Ito yung mga gusto kong gawa ng kwento. Yakuza Like a Dragon, pare. Gusto kong gawa ng episode yan. Gusto kong lutuan yan. Dota. Gusto kong pag-usapan natin yan. At kung sakaling may mailabas ako na episode na hindi mo pa nalalaro or hindi mo pa napapanood, na baka ma-spoil ka, okay lang. No? Nandyan lang yung episode na yan. At pwede mong pakinggan yan pag ready ka na. Kaya kong sabihin na timeless yung episode na yan. Medyo nagiging sentimental ako, nawawala yung cadence ko sa pagsasalita, pero ito yung gusto kong ipakita sa inyo na authenticity. No? At the same time, alam nyo mga tol, dahil nga hindi ko na-realize na dito ako sa pagpa-podcast mapapadpad, ang ganda lang kasi habang ginagawa ko din yung topic every Sunday, 6 p.m., habang mga nag-uusap kami ng iba't ibang klaseng mga topic doon, habang nakikipagkwentuhan ako sa ibang mga guests, habang may mga tao na nakakausap ko, na nakikinig, nanonood sa content ko, nandun yung continuous na natututo ako, mga tol. Natututo ko kung paano atakihin tong issue na to, bumubukas yung isipan ko na hindi lang pala ganito yung dapat mong isipin kapag merong ganitong klaseng topic, pag merong mga mabibigat na topic. Doon ako napupunta eh. In a way, as a host, as your storyteller, as your podcaster, mas nai-improve ako bilang tao. Kung babalikan ko ng konti pa, kung bakit talaga to nagsimula mga tol, and as we go to the finale of this episode, gusto kong basahin sa inyo itong sulat na ginawa ko sa sarili ko na sobrang pwedeng mag-cringe kayo, no? Pasintabi, pero ito rin kasi yung naging trigger ng episode na to. Meron akong sinulat sa sarili ko bago ako mag-vlog
last June 2019 na I aspire to be a speaker by all means necessary. Before I reach the age of 28, that is 5 years from now, and guys, this coming November, 28 years old na ako. Alam ko, when it comes to being a speaker, when it comes to being a motivational speaker, hindi ko alam kung paano to nabash ng todo, na sobrang pumangit yung definition nung word na to sa tao ngayon. Nagasgas masyado. Sobrang pangit. Pero 5 years ago, habang nakikinig ako kay Kong TV, habang nakikinig ako kay Gary Vaynerchuk, itong pagiging speaker, no? Yung pagsasalita sa harap ng napakaraming tao with the goal to inspire, with the goal to help at least someone, at least one person in the room. Ang sarap na pakiramdam nun sa akin. Gusto ko yung gawin eventually sa platform ko. Kasi palagay ko pag may natutulungan ako, ibig sabihin may purpose yung ginagawa ko. Merong purpose yung pagsasalita ko sa harap ng mga tao. And to go even further back, itong sulat na to, ginawa ko to bago ko gawin yung first vlog ko. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi pa naman ako speaker. I mean, wala pa ako dito sa aspeto nung version na to ng Kuya Balls na gusto ko ma-achieve, no? Pero regardless, kasi 5 years from now or 4 years from now, from that time, napakarami ko nang natutunan. Ngayon, masasabi ko na wala pa rin ako dito ngayon kasi kahit naman nag-host ako sa inyo, ang dami ko pa rin grammar error, ang dami ko pa rin pause, ang dami ko pa rin utal. Kung tatanungin nyo rin ako, Kuya Balls, ba't mo yung sinasabi? Ba't di mo na lang gawin? Kasi mga tol, gusto ko maging para sa akin din tong episode na to. Para kung sakaling hihina ako, sakaling babagsak ako, meron akong pwedeng balikan na episode na magpapaalala sa akin kung bakit ko ginawa to. Kung bakit ko sinimulan tong Hypergeek. Kung bakit ako nagsimulang magkwento sa inyo. At kung bakit araw-araw ako naghahanap ng paraan para mas maging maayos na storyteller. Kahit papano sana may mga taong natutuwa habang nakikinig. Nakaka-relate. At sana nai-inspire ko kahit papano kung nasang field man siya gumagalaw ngayon. At feeling ko mga tol, kaya ako may bayag sabihin to sa inyo, sa harap nyo. Kaya ako nasasabi to ngayon, no? Kasi kahit papano, nakikita ko na may nakikinig pala. Nakikita ko na may mga interesado rin pala sa mga ganitong klaseng storya ko. May nakasuporta pala. At maraming salamat. No, maraming salamat kasi tinatapos niyo yung mga episode ko. Yung mga naka-follow dito sa Spotify, nakikita ko yung traction, meron talaga. At maraming salamat kasi kahit iba-iba yung topic na binibigay ko sa inyo, may nakikinig. Hindi ko alam na posible pala yun. Putang ina pare, maraming salamat. Wala ako ibang masabi. Lalo na dun sa mga sumusuporta na may mga monetary support. Maraming salamat sa inyo guys. As I close this episode, meron lang ako mga gustong i-highlight sa inyo. Kung nakikita nyo yung mga short clip na galing sa podcast at kung nakikinig kayo ng podcast ko, kung nakikinig kayo sa Hypergeek, it is safe to assume na hindi para sa inyo yung short clip na yon, no? Lalo na kung yung short clip na yon galing lang din naman dito sa podcast. Paraan ko lang yon para humatak pa ng ibang mga tao na baka interesado makinig dito sa podcast na yon. So, kung makakakita kayo ng ibang mga short clip ko na galing dito sa podcast, hindi na yun para sa inyo, no? Dahil yung pinakabuong kwento nandito mismo sa podcast, no? Yung the best at buong kwento nandito yun sa podcast. At gusto ko lang din sabihin sa inyo na itong episode na to, hindi ko to gagawa ng short clip, no? Yung makakarinig lang nito ay yung talagang interesado at pumindot para pakinggan tong episode na to. Isa pang gusto kong i-address ay yung schedule. Yung freedom ng pag-upload, mga tol, bigay nyo na to sa akin sa ngayon, no? Hanggat maaari, gagawa ng episode. Hindi titigil. Siguro matatagalan, oo, pero hindi titigil. Kasi, gaya ng nabanggit ko kanina, hanggat patuloy akong nanonood at naglalaro, hanggat patuloy akong hyper, meron tayong Hypergeek Podcast channel. As long as I'm being myself,
hindi hihinto na tong podcast. No? Matatapos na yung Marvel, itong Hypergeek, hindi pa. Down to my last point, mga tol, alam nyo, yung Hypergeek, hindi na lang siya natapos bilang podcast. Naging hashtag ko na siya sa lahat ng mga content na ginagawa ko, and at the same time, naging state of mind ko na siya. Nakadagagawa na ako ng content. Para yun kay Hypergeek. Para yun sa mga Hypergeeks. Para sa mga kagaya nyong Hypergeeks. Gaya ng palagi kong sinasabi, guys, dito sa Hypergeek Podcast Channel, dito sa Hypergeek with Kuya Balls, host nyo lang ako. Ako lang yung host nyo. No? Ako lang yung nagpapatakbo ng kwento. Pero, Hypergeeks din kayo. No? And eventually, sana makausap ko kayo dito sa podcast platform na to. No? Eventually, makwento nyo sa Zero City, inside the city, yung mga kwentong Hypergeek nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Magkita-kita na lang muli tayo sa susunod na episode, at kung bago ka dito sa podcast episode na to, welcome to Hypergeek.